Sa gitna ng kadiliman, nakatago ang mga kwentong hindi pa naririnig ng karamihan. Kumusta mga kapamilya? Welcome sa Lagim Central, ang tahanan ng mga pinakanakakatakot na kwentong Pilipino. Ako ang inyong kasama sa paglalakbay sa mundo ng kababalaghan, multo at mga hindi maipaliwanag na pangyayari dito sa ating bansa. Dito sa Laging Central, makakakita kayo ng mga kwentong galing sa aming mga ninuno, mga urban legends at mga bagong horror stories na siguradong magpapangilabot sa inyo. Kaya mag-subscribe na at samahan ninyo ako sa bawat linggo para sa mga bagong kwentong Lagim. Alam nyo, akala nyo ba sa ibang bansa lang may mga kwento ng Bigfoot o Yeti? Well, isipin nyo ulit. Dahil dito mismo sa atin, sa paanan ng bundok Kanlaon sa Negros, may isang nilalang na naghahasik ng lagim sa mga naninirahan doon. At ang tawag sa kanya, Amomongo. At hindi to basta-basta multo o espirituha. Ito ay isang mabangis na hayop na napaulat na kumakatay ng mga alagang hayop. Kaya ngayong gabi, dito sa Lagim Central, bubuksan natin ang case file. Ating ukayin ang mga ulat noong 2008 sa La Castellana at sabay-sabay nating alamin kung ang Amomongo ba ay isa lamang alamat o isang totoong halimaw na hanggang ngayon ay nagtatago pa rin sa mga madidilim na kuweba ng Kanlayon. At ito yung laging laman ng mga kwento. Tingnan nyo to, hindi to pangkaraniwang kuko. Sinasabi na sapat daw ang talas nito para lapain hindi lang ang mga hayop, kundi pati na rin ang sinumang taong magkakamaling mapapadpad sa teritoryo niya. Nakakakilabot, di ba? Kaya ang tanong ko sa inyo, handa na ba kayong harapin ang mabangis na unggoying ng Negros? Okay, so para mas maintindihan natin yung lagim na nangyari, kailangan nating balikan kung saan ba talaga nagsimula ang lahat ng to. Bago pa man ang mga pag-atake, ang Amomongo ay matagal ng bahagi ng folklore sa Visayas. Pero ano o sino nga ba talaga ito? Well, ayon sa mga kwentong bayan, ang Amomongo ay isang nilalang na mabalahibo at ito ang nakakatakot kasinlaki raw ng tao. At syempre, yung signature niya, ang abnormal na haba ng mga kuko. Ang pangalan niyang Amomongo, simple lang yung pinanggalingan sa salitang Hiligaynon na amo na ibig sabihin unggoy. Simple lang patinggan yung pangalan, no? Pero yung takot na dala niya, grabe. At saan daw ito nagtatago? Siyempre, sa isang lugar na akmang-akma sa kanya, sa mga madilim, malalamig at liblib na kuweba, sa paanan mismo ng Bulkang Kanlaon. Isipin niyo yun ha, isang halimaw na nag-aabang sa dilim, malapit lang sa isang aktibong bulkan, parang eksena sa pelikula. Pero alam nyo, minsan kasi, yung mga kwentong bayan, hindi yan nananatili sa mga libro o sa kwentuhan lang. At yun mismo ang nangyari noong 2008. Ang alamat ay biglang nagkaroon ng ngipin at kuko. Lumabas ito mula sa dilim para maghasik ng totoong lagim sa bayan ng La Castellana. Hindi ito matagal na pangyayari. 2 araw lang. 2 araw ng purong takot. Nagsimula ang lahat noong June 9, 2008 at yung sindak nagpatuloy hanggang kinabukasan. Sa loob lang ng 48 hours, naramdaman ng isang buong komunidad ang presensya ng isang bagay na hindi nila kayang ipaliwanag. Sige, buksan na natin ang case file. Ating silipin ang mga detalye at mas mahalaga, kilalanin natin ang mga taong nakaharap mismo ang sinasabing halimaw. Ito si Elias Galvez. Isa siya sa 2 residente na personal na nakasagupa sa nilalang na ito. Tandaan ninyo, para sa kanya, hindi na ito isang kwento lang. Para sa kanya, ito ay isang brutal na karanasan na siguradong hinding-hindi niya malilimutan. At hindi lang siya, nandyan din si Salvador Aguilar, ang pangalawang biktima. Ang katotohanan na 2 silang inatake sa magkaibang pagkakataon ay patunay na hindi ito guni-guni lang. May isang bagay na talagang nananakit ng tao sa lugar na iyon. Pero hindi lang tao ang biktima. At dito,
Dito talaga nakakapanindig balahibo. Ang iniumang ebidensya sa crime scene, kung matatawag mo tong ganun, ay grabe. Maraming kambing at manok ang natagpuang patay. Brutal na kinatay. At ang mas malala pa rito, yung lamang loob lang ang kinain. Parang pinili pa. Tapos sa mga biktimang tao, sina Elias at Salvador, naiwan sa kanila ang marka ng halimaw. Malalalim na kalmot sa muka at sa likod. Kaya sa harap ng lahat ng ebidensyang yan, yung mga biktima, yung mga kinatay na hayop, yung mga testimonya, iisa lang ang tanong na bumabagabag sa isipan ng lahat. Ang umatake ba ay isang tunay na halimaw o isang alamat lang na nabigyan ng ibang paliwanag? Ang nakakagulat, yung mga nakakita, iisa lang ang description nila. At ito ay quote mismo mula sa kanila. Isang hairy white ape na may mahahaba at matutulis na kuko. Consistent sila. Yung pagkakapareho ng kanilang mga testimonya, yun ang nagpapatibay sa teoryang hindi ito gawa-gawa lang. At yung sukat nito, tinatayaang nasa 5 talampakan at 4 na pulgada, 5'4". Alam niyo kung anong mas nakakatakot dyan? Halos kasing laki lang ng isang tao. Hindi ito isang higante, mas personal, mas posibleng totoo, at sapat ang laki para magdulot ng matinding pinsala. Dito na tayo ngayon nahahati sa dalawang panig. Sa isang banda, nandoon ang mga residente. Sila yung nakaranas. Para sa kanila, malinaw. May isang tunay at mabangis na hayop na naninirahan sa kabundukan nila. Sa kabilang banda naman, nandoon ang pananaw ng siyensya na nangsasabing baka naman kaso lang ito ng mistaken identity. Baka isang ordinaryong hayop lang na dahil sa takot at dilim ay napaggama lang isang halimaw. At ang nakakaintriga pa rito, hindi nag-iisang amumongo sa mundo ng mga kwentong ganito. Sa buong mundo, may mga katulad na istorya. Nandyan ang Bigfoot sa Amerika o ang Yeti sa Himalayas. Ang amumongo ba ang sarili nating version ng Philippine Bigfoot? Posible kaya? Alamat man o totoong hayop, ang amumongo ay nananatiling isa sa mga pinakamisteryosong cryptid dito sa ating bansa. At ngayon, ibabalik ko sa inyo ang tanong. Kayo, naniniwala ba kayo na may mga nilalang pang hindi natutuklasan ng siyensya sa ating mga kabundukan? Lalo na sa mga kababayan natin dyan sa Negros. May mga kwento ba kayo tungkol sa amumongo? I-share nyo naman ang inyong mga karanasan dyan sa comment section. At syempre, huwag kalimutang mag-like, share at mag-subscribe dito sa Lagim Central para sa marami pang kwento ng sindak. Hanggang sa susunod nating paglalakbay sa mundo ng kababalagan. Manatiling mapagmatyag. Dahil baka hindi lang kayo ang gising sa dilim. Salamat sa pakikinig.